Naaalala mo ba yung panahon na halos lahat ng mga kaklase, schoolmates at mga kaibigan mo ay online sa Facebook? Yung tipong hindi ka makakatulog hanggat hindi mo na-check kung may nag-like sa bagong profile picture mo o kung may nag-comment sa status mo. Ngayon, marami ang nagsasabi na hindi na kasing exciting gamitin ang Facebook kumpara noon. Pero bago natin pag-usapan ang mga pagbabago, balikan muna natin kung paano nagsimula ang platform na ito at kung paano rin unti-unting nagbago ang paraan ng paggamit natin dito. Noong February 2004, habang popular sa Pilipinas ang Friendster at MySpace, sa Harvard University naman sa Amerika ay may isang estudyante na nagngangalang Mark Zuckerberg. Kasama ang mga kaibigan niyang sina Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz at Chris Hughes ay nailunsad nila ang isang website na tinawag nilang The Facebook. Layunin nito ang gawing mas madali para sa mga estudyante na magkakilala at mag-connect online. Sa simula, limitado lang ito sa Harvard students. Ngunit, mabilis itong kumalat sa iba pang Ivy League schools tulad ng Yale at Princeton University. Hanggang sa lumawak pa ang paggamit nito sa buong US at Canada. Noong 2005, nagkaroon ito ng update at tinanggal ang salitang the at naging Facebook na lamang. Taong 2006 naman ay binuksan ito para sa lahat ng mga may valid email address at edad 13 pataas. Mula sa pagiging simpleng college networking site, naging global social media platform ito at noong 2009, Facebook na ang pinakapopular na social networking site sa buong mundo. Sa mga unang taon, ang Facebook ay naging sentro ng social interaction at kasiyahan. Naging popular ang mga laro tulad ng Farmville kung saan nagtatanim at nag-aani ng pananim ang mga tao virtually, habang nakikipagtulungan sa kanilang mga kaibigan. Nandyan din ang Pet Society na nagbigay ng pagkakataon na mag-alaga ng virtual pet, bisitahin ang bahay ng iba at magpadala ng regalo. Sa Restaurant City naman, maaaring magtayo ng sariling kainan, mag-hire ng staff at makipagpalitan ng sangkap sa mga kaibigan. Bukod sa mga laro, exciting din mag-upload ng buong album ng pictures at makakuha ng comments. Noon, ang like button ay simpleng paraan ng feedback. Wala pang reaction emojis. Ang mga status updates ay madalas random pero nakakatuwa. At para sa marami, ang Facebook ay naging tambayan ng barkada online. Higit pa rito, naging tulay ito para sa mga long-lost friends at kamag-anak, kaya naging mas madali ang reconnecting. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang dynamics ng platform. Mas dumami ang advertisements kaysa posts ng friends. Ang newsfeed ay napuno ng sponsored content at minsan, misinformation. Dumami ang ibang apps tulad ng Instagram at TikTok na nag-aalok ng mas mabilis at mas entertaining na content. Ang dating excitement sa games at photo albums ay napalitan ng marketplace at reels. Ang dating tambayan ay naging mas business-oriented, parang mall na may halo ng social interaction at commerce. Bakit nga ba nawala ang excitement? Ilan sa mga dahilan ng pagbabago ng experience ay ang pag-shift ng audience sa ibang platform. Mas active na ang kabataan at iba pang mga tao sa TikTok at Instagram. Bukod pa dyan ay nagkaroon din ng algorithm changes. Mas pinaprioritize ng platform ang ads at viral content kaysa post ng friends. Nariyan din ang saturation o overpopulation. Halos lahat ng tao nandun na, kaya nabawasan ang novelty factor. Hindi na katulad ng dati na kayo-kayo lang ng friends mo ang makakabasa, kaya nagiging chatbox ang comment section. At dagdag pa na naging mas seryoso ang tono ng Facebook. Dati,
puro fun at memes lang. Ngayon, mas madalas, political debates, market posts, at discussions tungkol sa current events. Hindi lang sa personal na buhay nagbago ang Facebook, naging mahalagang platform ito sa politika, marketing at negosyo. Naging daan para sa activism at social movements. Ngunit naging lugar din ng misinformation at toxic debates. Sa kabuuan, nananatili itong influential, ngunit nagbago ang paraan ng paggamit ng mga tao dito. Ang Facebook ay nananatiling isa sa pinakamalaking plataporma sa ating digital na buhay. Ngunit, kapansin-pansin ang pagbabago sa paraan ng paggamit dito. Sa mga unang taon, ito ay naging tambayan ng kabataan, isang espasyo para sa pakikipagkaibigan at pagbabahagi ng larawan, at simpleng kasiyahan. Habang lumilipas ang panahon, lumawak ang saklaw ng platform. Naging sentro ito ng online marketplace, naging kasangkapan sa pag-oorganisa ng mga kaganapan at nagsilbing tahanan ng iba't ibang komunidad. Sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ito bilang daluyan ng komunikasyon at networking. Subalit, para sa mabilis na aliwan at mas malikhaing uri ng content, mas pinipili na ng marami ang mas bagong apps gaya ng Instagram at TikTok. So ikaw, ano ang pinaka-namimiss mo sa old school Facebook? Yung mga laro ba? Yung photo albums? O yung simpleng status updates na may kasamang is feeling happy today? I-share mo sa comments at sabay-sabay nating balikan ang alaala. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa social media at digital life.